Probably alam mo yung video. And yes, marami akong na-realize. Marami akong na-realize sa sarili ko sa journey na to. Well, nasabi ko yon dahil pinakita ng Diyos at panahon yung tunay na rason tong journey na to. At once na pinakita ng Diyos at yung panahon, malamang sa malamang na-realize ko na mali pala yung mga ginagawa ko, na that's why na bakit palagi ako nagiging struggle. Dataka ako sa sarili ko na bakit palagi na lang ganun. Palagi na lang mababa yung streak ko, palagi na lang akong pumapalya, palagi na lang ako nag-fail na walang nakitang dahilan. Nung inisip ko yon kung ano yung dahilan, nung sinimulan kong tinanong yung sarili ko na kung ano yung dahilan na bakit palagi na lang ganito, pinakita ng Diyos at panahon na yon kung ano yung rason, kung ano yung tunay na rason na bakit palagi na lang ako nagiging struggle. Dahil bro, malamang sa Diyos, walang imposible talaga. Dahil once na tinanong ko si God kung ano yung rason na bakit nagiging struggle na lang palagi, pinapakita niya kung ano talaga yung rason na bakit palagi na lang akong ganyan, palagi na lang ganito sa buhay ko. I know bro, sa totoo lang, kahit meron akong pera, kahit marunong na akong magkapera sa negosyo ko, kahit meron na akong knowledge about sa business, about sa perspective, about sa mga ugali ng tao, nababasa ko yung ugali ng tao, kung ano yung perspective ng buhay ko, kung ano yung mas nararapat, malamang sa malamang that's not enough for me. Kasi kahit ginawa ko yun mga bro, malamang sa malamang wala kulang talaga, may kulang talaga, may something na kulang talaga. At doon pinapakita sa akin ng Diyos at sa panahon kung ano talaga yung kulang ko. At hindi pala pinapakita yon, binibigyan ako ng senyales kung ano yon. Once na binibigyan ako ng senyales, malamang sa malamang nangyayari yon. Nangyayari yon sa mga panahon na last relapse ko, yung mga panahon na malalakas yung urges, malalakas yung temptation, at feeling ko sa sarili ko na parang wala na ako sa sarili ko. Like nagka-problema ako sa mental health ko since 4 months ago. Like since 4 months ago, sa mga probably na nag-left yung mga parents ko, yung mga buong family ko, at ako na lang yung mag-isa sa bahay. At doon mas pinapakita sa akin ng Diyos kung ano talaga yung senyales, kung ano talaga yung nangyayari, kung ano talaga yung rason na bakit nagkaganito ako. Well, probably kung hindi ka maniniwala dito, or iba't iba tayo ng paniniwala, malamang sa malamang nire-respeto kita bro. I respect you mga bro, I respect your beliefs, pero ito nangyayari talaga to. Pinapakita yung sinyalis ito na mas na-realize ko yung mga bagay-bagay. Na-realize ko yung mga bagay-bagay since nag-iisa ako 4 months ago, since yung mga parents nag-left sa akin, yung mga whole family ko nag-left sa akin, at ako na lang mag-isa sa bahay. Malamang sa malamang mas na-realize ko yon kung ano talaga yung dahilan na bakit palagi at walang wala ako. Kahit meron naman akong mga bagay na nandyan sa akin, walang wala pa din talaga ako. So probably di tayo magpapaligoy-ligoy pa, 2 lang yung na-realize ko dito. Kahit nagiging struggle ako, 2 realization, 2 bagay na na-realize ko to, na bakit kung ano talaga yung dahilan, na bakit ganito talaga yung sarili ko, na bakit palagi akong nagre-relapse at mas hindi pabor sa akin yung magandang sitwasyon, o merong palaging negative na energy para sa akin. Well, unang bagay na na-realize ko dito when it comes to my struggles is I feed up my toxic environment. Ano ba yung ibig sabihin dito bro? Sa Tagalog dito, pinalala ko pa yung toxic na environment dito, especially to my NoFap o semen retention journey. Toxic environment na to mga bro, yung mga toxic na habits na nanggaling sa comfort. Alam mo, mas pinipili ko pa yung comfort kaysa sa disiplina 4 months ago. Kasi once na umalis yung mga magulang ko, sa isipan ko malamang sa malamang kaya ko to. Sa isipan ko nagiging excited ako sa mga panahon na umalis yung magulang ko, dahil gusto ko na i-lock in yung sarili ko at disiplinahin yung sarili ko. Pero in 4 months ago hanggang ngayon, malamang sa malamang nadi-disappoint ako. It's a big disappointment for me, because fini-feed up ko yung mga toxic environment at pinalala ko pa sa mga panahon
once na magli-lead ako palagi sa relapse. Palaging nagdo-doom scroll, naglalaro ng mobile games, palagi na lang nasa internet, nasa wifi. Ganyan yung buhay ko, ganyan yung cycle ko. At palaging walang kain. Probably palaging walang kain, naghahabol na lang sa pera, naghahabol na lang sa shipment. Yan yung totoo dito. Once na ganyan yung habits ko, yung environment ko, yung cycle na environment ko, sa loob lang ng 4 months, malamang sa malamang nagkaroon ako ng stress. Malaking pagbabago sa mukha ko, malaking pagbabago sa katawan ko. Yung hormones ko is nagbabago. Nagkakapimple yung katawan ko, dito sa chest, nagkakapimple yung likod ko. Palagi na lang ako walang energy at nadidrain yung energy. At malupit pa doon, ang worst thing pa doon is once na pagod ako, may mga times na nagre-relapse pa din ako. Nanonood ako ng porn, naglalabas. At once na ginawa ko yun, double energy yung nawala ko. Hindi lang basta yung cycle na environment yung ganyan na nami-mention ko dito. Ang isa pa dito, yung environment na palagi na lang akong nag-iisa. Palagi na lang akong isolated. At once na palagi akong isolated, binibigyan ko pa ng komportable yung sarili ko na palagi na lang akong nagiging isolated at nagiging mapag-isa. Yung friends na nagme-message sa akin na gumagala lang tayo minsan, malamang sa malamang tinatanggihan ko yung mga yon. Dahil gusto na lang akong mapag-isa at gusto na lang ako nagiging isolated. Once na ginawa ko yun mga bro, malamang sa malamang, daming side effects, daming masamang epekto. Once na natagalan yon, malamang sa malamang ang nangyari, daming masamang epekto. Epekto sa mental health, epekto sa katawan at iba pa. Kaya nga that's the reason why na masyado na akong naglalabas ngayon. Madalasan na yung paglabas ko dito. Masyado na ako in outdoors, hindi na ako in indoors, hindi na ako palaging nag-isolate o nasa loob ng bahay. Kasi if nasa labas ka mga bro, mas better yung nasa labas ka dahil malalanghap mo yung tunay na sariwang hangin dito. Malalanghap mo yung tunay na hangin. Kasi kapag nasa loob ka ng bahay, kung aircon yung bahay mo, malamang sa malamang hindi yan totoong hangin. At magkakaproblema ka pa sa baga doon. Siguro probably kung hindi aircon yung bahay nyo tapos malikabok yung bahay nyo, siguro problema yon. Magkaka-allergy ka. So nasabi ko yon dahil naka-experience ako dyan. So yan yung worst environment. Yan yung una kong na-realize. Okay, pangalawa ditong na-realize dito is yung pagiging addict ko sa ganitong habit. Malamang sa malamang hindi na ito tungkol sa dopamine. Tungkol na ito sa spirito. Well, nagbase na ito sa spiritual attack. Okay? Malamang sa malamang matatawag din itong spiritual warfare. Kung hindi mo naintindihan yung sinasabi ko, this is biblical, this is religion, this is Christianity. Well, ang spiritual warfare mga bro is, ito yung spiritual attack. Inatake ng demonyong yung spirito mo, yung katawan mo. Hindi lang basta sa spirito to, kundi yung buong katawan mo. First thing pa dito mga bro, as for my experience, malamang sa malamang nagkaka-anxiety ako. Nagkaka-anxiety. Malakas yung tibok ng puso ko at probably nanginginig at humihina yung katawan ko. Kasi merong temptation na naman. Malakas yung energy ng temptation kaysa sa espiritu mo. That's a spiritual warfare. So probably malamang sa malamang papaliwanag ko pa to sa mga next topic ko dito kung ano talaga tong spiritual warfare na to mga bro. Kasi ito yung one thing of the most na na-realize ko dito na inatake yung spirito ko. Yung pagiging addict mo sa porn, yung pagiging addict mo sa self-abuse o pagmamasturbate, malamang sa malamang hindi na talaga to tungkol sa dopamine, kundi ito is tungkol to sa spiritual attack mo. Example scenario dito is ganito. Kapag meron kang urge o meron kang temptation na nararamdaman tapos ni-negotiate mo yung temptation na yon, tapos kinakabahan ka, ina-anxiety ka o nanginginig ka o feeling mo nanginginig ka sa sarili mo. Gusto mong bumalik na manonood ng porn, gusto ka makipag-sex sa kanya, nakabahan ka sa mga thoughts na yon, malamang sa malamang
that's a sign na inaatake yung spirito mo, and that's a sign na spiritual warfare. Well, nagde-decide yung isipan mo doon na kailangan mong mag-relapse o hindi na kailangan mong makipag-sex sa kanya or hindi na. Like ganyan, tinatanong mo yung sarili mo na nakipag-negotiate ka at dinidecide mo yung sarili mo. At nagpadala ka sa katawan mo. Yung katawan mo gusto na makipag-sex sa kanya, pero pinipigilan mo yan sa isip mo. Once na pinipigilan mo yan sa isip mo, malamang sa malamang, yan din matatawag na spiritual warfare. Well, probably yan yung dalawang na-realize ko na bagay. Una, yung pinifeed up ko yung environment ko, at yung pangalawa, yung spiritual warfare. So probably ngayon is nagiging better na yung sitwasyon ko ngayon dahil yung tatay ko is umuwi at hindi na ako nag-iisa ngayon. Nandyan na sa bahay siya, hindi na ako nag-iisa ngayon. Nagbe-better yung sitwasyon, at hindi pa yon, malamang sa malamang once na pinapakita ng Diyos sa akin kung ano yung senyales na kailangan kung gawin, talaga yung dapat yung inutos sa kanya is ganito. Ito, miraculous medal to mga bro, sinuot ko na kasi yung mga panahon na ito, itong miraculous medal na to mga bro, effective to para sa lust, effective to para sa protection, daily protection to mga bro. Well, hindi ko pinopromote to para bumili kayo. Ito is ine-explain ko to kung ano talaga yung miraculous medal na to. Well, probably kung isa kang Katoliko, malamang sa malamang kailangan mo to suotin dahil ito yung nagbibigay ng protection to. At ito is meron tong prayers about this medal, at malamang sa malamang nire-research ko pa kung ano yung full prayer dito. So once na sinuot ko to, malamang sa malamang gumaan yung pakiramdam ko. Hindi na parehas nung dati, nung a week ago, like maraming intrusive thoughts, yung mga negative thinking, overthinking, at palaging nape-pressure sa trabaho. I know probably week ago pa yon, 1 week pa siguro yon. Pero hindi tayo magiging overconfident sa mga ganyang sitwasyon dahil I know probably yung temptation is nandyan pa rin. Inahandaan pa rin tayo ng temptation. Hindi natin alam kung kailan siya susugod, basta nakahanda tayo about that. Well, because tong channel na to mga bro, I keep on my promises mga bro na kailangan maging consistent ako dito for uploading my videos. So sana tuloy-tuloy to maging consistent dahil I want to share myself about this journey, about my knowledge for my NoFap, and also I just want to share about my testimony about sa mga religion, about sa Christianity, about God, about Jesus, like mga ganyan. Because ngayon is nagfo-focus na ako sa spirit ko ngayon. Pinifeed up ko yung spirit kaysa sa flesh, kaysa sa mga fleshy desires in this world, sa mundong to. Because I know this miraculous medal mga bro, malaki tong tulong para sa akin. I hope na meron din kayong ganito for your daily protection mga bro, because ito is para to sa lust. Okay, meron itong history about dito sa miraculous medal. Okay, well, malamang sa malamang dito nagtatapos yung video natin mga bro. Salamat sa panonood nyo, sa pagsubaybay dito at pakikinig dito sa video na to mga bro. Well, 230 subscribers na to mga bro. So keep going pa rin. Salamat sa mga nag-subscribe, salamat sa nag-like, sa nag-comment sa mga videos na to, at sa mga nag-message sa akin na meron silang natutunan about this video na to mga bro. I highly appreciated about that, na marami akong fans, marami akong supporters dito sa video, maraming nagsusuporta para sa akin. So yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo. Hope na meron tayong consistent at next video dito. Salamat, bye, peace, stay safe sa inyo.